Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para maraman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Ang naging title po sa vlog natin ay malakas ang kumpiyansa sa kanyang sarili at hindi matibag-tibag. Versus hindi matibag-tibag. Alright? Bakit ko ba nasabi na malakas ang kumpiyansa sa sarili niya? So alam naman po natin sa nakaraang meeting ng PDP Laban na kung saan ito si Philip Salvador ay inendorso nga ng PDP Laban na tumakbo sa pagka-senador. Yan po ang kanilang isa sa mga line-up. Okay. Eto na naman ho. Eto na naman ang dapat nating tuunan ng pansin. Isa na naman dagok ho ito. Diba? Isa na namang sikat na action star ang sasabak sa pagka-senado. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nasubukan na po natin si Robin Padilla, isang sikat na action star, at ano ba ang napala natin sa isang sikat na Robin Padilla sa larangan ng pelikula. Di ba? Hindi ko naman po pwede ulit-ulitin pa kung ano ang sasabihin natin dito kay Mr. Robin Padilla, kay Senador. Ilang beses na ho natin yan na picture dito sa ating komentaryo. So hindi na po natin pwedeng ulit-ulitin kasi kayo mismo na mga nagboto nagsisisi na. Eto na naman po ang pag-usapan natin dito kay Philip Salvador. Alam naman po natin na ang nag-endorso ay ang PDP Laban, na kung saan ang iba dyan maka-pro-China. Ang sabi nga ni Senate Bato de la Rosa sa nasabing meeting, maganda daw ito dahil dagdag puwersa na daw sa kanila. Di ba? Eto na naman, ang tanong ho natin, karapat-dapat ba na iboto ang isang Philip Salvador at ang isang Willie Rebillame na isang kilalang nagho-host? Di ba? At least, naging artista din si Willie Rebillame. Di ba? Isa pa siyang host. Okay? Kung si Senator Robin Padilla ay talagang binabatikos na siya ngayon, kahit mismo ang kanyang mga nagboto, marami na ang nagsisisi, isa na yan sa mga halimbawa, at matuto na tayo. Di ba? Isa na yan sa mga malaking insulto sa inyo na nagboto dyan, na hindi perfect sikat, binoto nyo na. Okay? Sikat sila sa larangan ng pelikula. Pero ang tanong natin, kaya ba nila ang kanilang posisyon bilang isang senador? Magiging tapat kaya sila sa kanilang tungkulin o magiging patas kaya sila sa taong bayan? Si Willie Rebillame o si Philip Salvador kung manalo, sila ba ay magiging patas sa bayan? Ang magiging loyalty ba nila ay sa Republic? O baka naman tatakbo lang sila para pandagdag puwersa sa kanila, sabi ni Senate Bato de la Rosa. Mga ka-aksyon, mga kakamping, si Willie Rebillame marami ang natulungan. Pero ang tulong na yon ay hindi galing sa kanya. Kung hindi, galing sa kanyang programa. Kung sino man ang mga may-ari. No. Di ba? Ngayon si Philip Salvador naman, ano bang naitulong ni Philip Salvador sa mamayang Pilipino? Di ba? Eka nga, mag-base ho tayo. Ang isang nag-a-assume bilang maging isang opisyal ng gobyerno natin, dapat magtanim ka muna. Alam nyo na yung ibig sabihin ko. Magtanim muna kayo ng magandang para sa ating mga kababayan. Di ba? Ngayon tatakbo ho siya. Di ba? Ano ba ang magiging natin dito kay Philip Salvador at kay Willie Rebillame? Ano kaya ang magiging plataforma nila? Bakit sila sasabak sa pagiging senador? Malakas ang kumpiyansa nito ng dalawang ito dahil sa mga DDS. Pero kung tutuusin mga ka-action, mga kakamping,
kung ang mga DDS ang aasahan nila, ilan lang po ang mga DDS? Kahit bilangin nga ho siguro dyan, kahit isama na ang miyembro ng KOGC, hindi nga siguro sila aabot ng 7 million. Di ba? Kung bibilangin. Di ba? Kasi marami na nga ho ang mga nagsuporta sa mga Duterte na ngayon nadismaya na ho sila sa mga nakita nila at na-discover nila. Di ba? Ito si Philip Salvador, hindi ho natin dinidiscriminate ang kanyang kakayahan. Pero ang tanong lang ho natin, kung kanino ang magiging loyalty niya. Di ba? Kaya, kung ako sa inyo, ngayon pa lang, yan na ang magiging example si Senador Robin Padilla. Wala tayong napala at hindi naging patas si Robin Padilla sa kanyang posisyon bilang isang senador. Ngayon, ito naman ang pagkakataon nyo na mag-isip kayo. Malapit na ang 2025 elections. Baka naman mamaya, Philip Salvador naman ang isusulat nyo sa balota. Tapos later on, kung makaupo na, mismo kayo ay magsisisi na naman. Diba? Yan ay payo ko lang ho sa inyo. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na huwag iboto si Philip Salvador. Ang sabi ko sa inyo, bago nyo iboto ang tao, kabisaduhin nyo muna kung anong background mayroon ito si Philip Salvador, kung ito ba ay may mga bagay na nagawa siya para ikakatuwa ng sambayan ng Pilipino, di ba? Baka mamaya maging isa naman siyang Robin Padilla, di ba? Okay. So dito po mga ka-action, mga kakamping, i-share ko lang ho sa inyo itong kay Attorney Leni Robredo. Dito sa ano natin. Ayan. Isa na naman tong maganda na ginawa. Ayan ha. Basahin po natin ang post ni Attorney Leni Robredo. Today is the start of Angat Buhay, matino ang mahusay information session. Over 100 sangguniang kabataan officials, young community and student leaders from various barangays and organizations have gathered to engage in fruitful discussion on local issues. More from hashtag Matino Mahusay Information D1 in this post. Yun, mga ka-action, mga kakamping. Diba? Napakaganda ho ito. Ito yung sabi ko sa inyo na hindi matibag-tibag. Hindi matibag-tibag si Attorney Leni Robredo sa taong bayan. Lalong-lalo na ho sa kanyang mga supporters. Di ba? Mas lalo po siyang hinahangaan ngayon. Di ba? At ang iba dyan na mga anti-Leni noong mga panahon, ngayon namulat ho sila. Kaya alam naman po natin na may mga tao, na may mga ibang kaibigan tayo na pumupunta dito sa ating live stream na hindi maka-Leni noong mga panahon. Pero kung tatakbo daw sa pagkasenador si Attorney Leni ngayong 2025, Leni na ho sila. Kaya sa mga taong namulat at suportahan si Attorney Leni sa darating na 2025, if ever na tumakbo siya sa pagkasenador, maraming salamat sa inyo. Ngayon pa lang, magpapasalamat na ako sa inyo. At sasabihin ko sa inyo, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi masasayang ang boto nyo. Di ba? Si Attorney Leni Robredo, ito naman ha, magandang ano po yan, magandang programa po yan ha, discussion po yan ha. Kaya dyan sa mga sangguniang kabataan, sana magkaroon kayo ng mga community sa inyong mga barangay na kung saan kung ano man ang mga maitulong ng Angat Buhay sa nasabing programa na yan sa inyo, sana ihandil nyo ng maayos at nagpapasalamat kami na nandiyan kayo na handang makipag-collaborate dito sa programa ni Attorney Leni Robredo. Ito lang ho ang pwede naming maitulong sa inyo, ang bigyan ng komentaryo at i-share ang mga magaganda nyong ginagawa. Kaya salamat po sa inyong lahat sa inyong pagtiwala kay Attorney Leni Robredo. Diba? Alam mo natin kapag tumakbo si Attorney Leni Robredo, hindi na ho tayo magdalawang isip. Pasok at pasok po talaga yan. Diba? Ang problema, hindi pa natin alam kung si Attorney Leni Robredo ba ay tatakbo sa pagka-senador ngayong 2025. Kasi may puro balita na tatakbo siya doon sa Naga bilang isang mayor o congressman. Pero ang tanging pangarap natin na kailangan ho siya sa Senado para may katuwang si Senadora Risa Hontiveros. Diba? At ang iba po dyan ng mga oposisyon na sila Attorney Laila de Lima, Kiko Pangilinan at saka si Chel Jokno, Attorney Chel Jokno,
at saka sino pa ba yung mga abogado dyan na karapat-dapat, si Antonio Trillanes, di ba? Yan ang mga magagandang pumunta sa Senado para may boses, kasi sila ang ginagawa nila ngayon para sa laban natin sa West Philippine Sea at iba pang mga isyu ang kanilang mga tinututukan kahit wala sila sa serbisyo bilang isang opisyal ng gobyerno. Diba? Makikita ho natin ang kanilang pagmamalasakit. Yan ang sinasabi ko sa inyo, na kahit wala pa man ang eleksyon, maingay sila dahil gusto nilang malaman ang katotohanan. Diba? Maingay sila dahil gusto nilang maimbestigahan ang mga bagay-bagay. Kaya magpapasalamat tayo na may isang Laila de Lima at isang Antonio Trillanes na malakas para magboses na kahit wala na sila sa gobyerno, na kahit nasa private citizen sila, pero ramdam ho natin sila na nagbuboses pa rin. Gaya natin, nagbuboses ho tayo. Dahil karapatan ho natin ang magboses at karapatan ho natin malaman ang katotohanan. Kaya dito kay Attorney Leni Robredo, wala po itong katumbas, di ba? Hindi ho matibag-tibag ang isang former Vice President Attorney Leni Robredo. Patuloy po ito na mamayagpag ang kanyang kabutihan na ginagawa para sa bayan at pagtulong sa pamahalaan. Okay? So yun lang ho mga ka-action. Uulitin ko po, malapit na ang 2025. Bahala na kayo maghusga kay Philip Salvador at kay Willie Rebillame. Okay? So maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. We're beautiful.